Sa pinakabagong kaganapan ng Jujutsu Kaisen, pinatunayan ni Yuji na maaaring siya na ang pinakamalakas sa lahat, matapos ang brutal na sagupaan nila ni Mahito. Pero mas malaki pa sa laban ang kanyang desisyon, ang burahin ang cursed energy sa buong mundo, kahit pa ibig sabihin nito, ay alisin ang kalayaan ng milyon-milyong tao. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong detalye ng Chapter 22, mula sa Soul Plane Battle, Domain Interrupt Ion Fit, hanggang sa plano ni Yuki, tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan. Handa bang akuha ni Yuji ang kasalanan para sa isang mas mapayapang mundo? Prime Yuji vs Mahito, Soul Manipulation at Binding Vow. Ang tunay na plano ni Yuki. 300 taon na sakripisyo. Pagbura ng cursed energy, tama ba o mali? Panuurin hanggang dulo para sa buong breakdown. Si Yuji ay kakalapag lang ng pinakamalaking revelasyon sa kasaysayan ng Jujutsu Kaisen. Hindi lang niya pinatunayan na siya ang pinakamalakas sa lahat, matapos ang banggaan nila ni Mahito, inihayag din niya na handa siyang mabuhay pa ng 300 taon, lahat ng iyon para akuhan ang responsibilidad, na protektahan ang mundo kapag tuluyan ng nabura ang cursed energy. Pero heto ang twist, naniniwala si Yuji na ang desisyong ito ay ginagawa siyang makasalanan. Dahil sa pagbura ng cursed energy, inaalisan niya ng pagpipilian ang milyon-milyong tao. At para sa isang taong laging gumagalang sa paraan ng pamumuhay at pagkamatay ng iba, ito na marahil ang pinaka-nakakatakot na desisyong ginawa niya. Nagsimula ang Chapter 22 habang nakatitig si Yuji kay Mahito, na halatang takot. Kinumpirma nila ang plano na gamitin ang Idol Transfiguration, upang baguhin ang mga kaluluwa ng mga tao sa Japan. Naghihintay si Maro ng pahintulot ni Yuji, ngunit hindi agad siya makapagdesisyon. Ayon kay Yuji, hindi ang tipo si Mahito na kusang tutulong. Kailangan muna siyang talunin at pasukuan. Dahil ang lugar kung saan sila naruroon ay isang crossroad ng mga kaluluwa. At dahil walang pisikal na katawan si Mahito rito, kapag natalo siya, magiging isang kasangkapan na lamang siya. Ngunit alam ni Prime Yuji na napakalakas niya ngayon. Natatakot siyang baka aksidenteng mapatay si Mahito. Lumuhad siya at tila nang aasar na tinanong si Mahito, kung handa na ba itong makipagsuntukan. Nagalit ng todo si Mahito at binago ang kapaligiran para maging parang Shibuya, isang psychological attack upang ipaalala kay Yuji ang trauma niya. Pero ayon kay Yuji, hindi na iyon mahalaga. Agad ginamit ni Mahito ang kanyang teknik, pinilipat ang espasyo at lumikha ng mga baluktot na nilalang. Sa mundong ito, kontrolado niya ang lahat. Kapag nag-manifest si Yuji ng kahit kaunting pisikal na anyo, kaya niya itong hubugin sa isang hawak lang. Nagbanggaan ang lahat sa isang malaking sphere. Sinubukan ni Mahito ang domain expansion, ngunit hindi niya natapos ang incantation. Napunit ang kanyang dila, naputol ang kanyang mga daliri. Hindi man lang nakagawa ng hand signs. At ang pinakalamig na eksena, nakalagay pa rin ang kamay ni Yuji sa kanyang bulsa. Walang domain, walang hand signs, walang kahit ano. Pinutol niya ang buong soul plane sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Para gawing cube ang isang sphere, hindi sapat ang isang hiwa. Kailangan mo itong putulin mula sa maraming direksyon. Ibig sabihin, hindi lang isang malakas na atake ang ginawa ni Yuji, kundi sabay-sabay na paghiwa sa lahat ng anggulo. Ito ay 3D precision. Kung ang ginawa ni Sukuna kay Kashimo ay parang waffle slicing, ang ginawa ni Yuji ay mas mataas pa roon, hinati niya ang isang buong realm. At tandaan, ito ay soul plane. Gumawa siya ng binding vow para direktang targetan ang kaluluwa. Na-master na niya ang konseptong tanging sina Mahito at Sukuna lamang ang dati may ganitong level ng pag-unawa. Sa puntong ito, malinaw, nalampasan na niya ang lahat. Ngayon, matapos gawing kasangkapan si Mahito, sisimulan na ang plano. Ang tunay na plano ni Yuki. Ayon kay Yuki, umiiral ang curses dahil naglalabas ang tao ng negatibong emosyon na nagiging cursed energy. Dalawang opsyon. Tanggalin ang cursed energy sa lahat. Gawing sorcerer ang lahat para makontrol ito. Tinanggihan ni Yuji ang ikalawang opsyon. Kung lahat ay sorcerer, tataas ang posibilidad na may bagong Gojo o Sukuna na lilito, at walang garantiya na mabuti sila. Isipin mo, kung may taong ipinanganak na may teknik na kayang sirain ang planeta. Kaya pinili nila ang unang opsyon. Ngunit may problema. Hindi lahat ay papayag. Ang mga gobyerno ay gumastos ng bilyon para pag-aralan ang cursed energy bilang bagong energy source.
Sa hinaharap kapag naubos ang langis, ito sana ang kapalit. Tandaan, nagkaroon pa nga ng digmaan dahil gustong gamitin ang Six Eyes ni Gojo bilang unlimited energy source. At ngayon, aalisin nila ito nang walang pahintulot ng lahat. Isang malaking kasalanan. Ngunit sinabi ni Yuji, gagawin pa rin nila. Dahil tulad ng sinabi ni Megumi, ang mga sorcerer ay hindi bayani. Hindi sila hinuhusgahan ng tama o mali. Kailangan lang nilang iligtas ang tao. Kaya handa si Yuji na kamuhian ng mundo. Handa siyang maging deterrent laban sa mga alien. Handa siyang mabuhay ng 300 taon. Tatanggapin niya ang anumang parusa ng sangkatauhan. Ngunit sa huli, sinabi niya na kahit alin sa dalawang plano ay may problema, dahil mananatili pa rin ang spirits. At doon nagtapos ang kabanata. Isang napakalaking cliffhanger. Kung gusto mo pa ng mas malalim na Jujutsu Kaisen breakdown, sabihin mo lang.